So hello guys, welcome back again sa channel natin. So ngayon guys, meron ako sa inyong ituturong napaka-importanting video tutorial guys, no. Okay. So kung papaano nyo to guys maiwasan itong online payment ni Google na alam nyo naman guys, hindi nyo alam kung bakit nagkagaganito na babawasan yung laman ng GCash nyo. So ngayon guys, tutulungan ko kayo guys kung papaano nyo to ma-fix, no, kasi napakadami na talagang kumbaga na scam sila sa kanilang mga GCash. Bakit daw nag-auto payment sa kanilang GCash na wala naman silang ginawa. Okay. So ngayon guys, may mga post kasi akong nakikita dito, pati na rin yung sa mga kaibigan ko dito guys, mga kapitbahay namin, na scam na rin sila neto, no. Pero ito guys, hindi kasi scam to guys. Depende to sa paggamit ng phone nyo, kung meron kayong na-subscribe or ginamit ba ng anak nyo yung GCash nyo. And at the same time na i-link nila doon sa mismong GCash nyo, yung subscription nila doon sa, halimbawa sa YouTube, may mga subscription kasi dyan guys, sa Instagram, sa Facebook, may mga auto payment kasi na nangyayari dyan guys kapag may sinubscribe kayong, halimbawa isang page na nagpapabayad sila sa kanilang subscription monthly. So depende kung ano yung tawag nito level, kung anong level ng subscription na binabayaran nyo. So ganito kasi guys, hindi nyo alam guys, no, kung bakit siya, hindi natin alam kung saan nanggagaling, bakit siya nag-auto payment. 'Di ba nakakainis yung ganito, no? So ngayon ituturo ko sa inyo to guys kung paano nyo to ma-fix step by step, no. Okay? Para maiwasan nyo na to guys na pagkawala ng balance nyo sa GCash, and sa mga presyo din, para maging aware din sila, no, na kung sakali nangyari naman to sa kanila, so pwede nyo i-share yung video na to, no. Okay? So unang step guys, punta lang kayo sa Play Store nyo. Okay? So dapat yung Play Store nyo guys, yan din yung nakalink dyan sa GCash account nyo, and at the same time yung Gmail na tawag nito na username na ginagamit nyo rin, no, sa Google. Okay? So make sure guys parehas yan, kasi may mag-i-email kasi sa inyo na halimbawa yung nag-successful payment siya. Mababasa nyo po yan guys sa mga Gmail account nyo, no. Okay? So punta kayo sa Play Store, tapos pindutin nyo to guys, itong profile nyo. Okay? Tapos punta kayo dito sa payments and subscription, eto. Yan. Okay. So dito guys, punta kayo ng payment method, eto. Tapos punta kayo dito sa backup payment method guys. Click nyo po yung manage. Okay. Okay, so makikita nyo dito guys, naka-turn on yung ating mga payment method, which is yung GCash at saka yung sa Shopee, no. Okay. So itong mga to guys, ito yung mga na-link ko doon sa may binabayaran ako sa GCash gamit yung sa Google. Okay, so ito, para hindi na siya guys mag-automatic payment, ang kailangan nyo lang gawin guys, i-turn off nyo lang tong dalawang to, no. Okay. So turn off nyo yan. Tsaka yung sa Shopee Pay, i-turn off nyo rin kung meron kayong Shopee na nakalink din sa GCash nyo, yung Shopee account nyo, or yung sa Gmail account nyo na magkaparehas siya. So dadaan kasi yan dito sa Google, no. Okay. So itong backup payment method guys, pwede nyo rin tong i-turn off or i-turn on. Pero make sure nyo tong dalawang to guys na naka-off po yan, no. Okay. So para sure guys, i-turn off na lang din yung pati yung backup payment method para wala na talagang mag-auto matic payments. Tapos i-check nyo din guys sa iba nyo pang Gmail account, kasi hindi lang isa to guys, ha. I-check nyo guys kasi baka sa ibang tawag nito, yung account nyo is nakalink din yung mga GCash account nyo. So ang gawin nyo, i-switch account nyo muna guys. Switch account, ito. Yan. Okay. So dito naman tayo sa kabilang Gmail account ko. So ganun din, payment and subscription, payment methods.
Tapos sa manage. Okay. So dito guys, nakikita pa rin natin na naka-turn on siya. Gawin nyo lang, i-off nyo lang po siya, no? Okay. Kahit sabihin natin naka-turn off to guys, basta sa mga ibang Gmail account nyo kung naka-turn on to, wala ding mangyayari guys, no? Kasi nga, ayun, nakikita nyo naman siya, naka-turn on siya kahit sa isang Gmail account ko, ito. So, need nyo pa rin siya guys, i-turn off, no? Para make sure, mawala na talaga, i-turn off nyo yung backup payment methods. Okay? So, ganun yun din yung gagawin nyo guys sa iba pang Gmail account nyo, i-turn off nyo din. Yan, kung may mga account pa kayo dyan na baka nag-switch kayo, nakalimutan nyo lang. So, i-turn off nyo din siya guys para sure talaga na wala nang mag-auto payment. Ayan. So, turn off na siya. So, dito kasi guys, hindi ko naman to nagagamit yung isang number ko. So, hindi ko na siya in-open. So, para sure guys, i-check lahat ng mga Gmail account nyo, i-check nyo po siya, no? Okay, para wala na talagang mag-auto payment na gaya nito, no? Kasi guys, nakakainis to guys, lalo na ganito kalaki, 1,100. Hindi mo man lang alam guys kung bakit siya automatic process, no, nang wala kang ginawa guys, kahit hindi mo binuksan yung mga GCash application nyo. Tapos, pag tingin mo na lang sa transaction history mo is may mga ganito nang lumalabas, di ba? Kakainis yan. So, ayan, ganoon lang naman guys, i-turn off nyo lang yung payment method nyo sa Play Store para hindi na po siya mag-automatic payments na nangyayari sa phone nyo, no? Or sa mga GCash account nyo. Okay? So, yan lang guys, at sana nakatulong sa inyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan bigyan ng like at i-share nyo rin to guys sa mga friends nyo. Okay? So, once again guys, hanggang dito na lang at maraming salamat po. Peace.